Ang lihim sa isang tahimik na hardin. Sa dulo ng isang tahimik na baryo, may isang batang nagngangalang Amiel na mahilig magmasid sa kalikasan. Araw-araw pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa isang bakanting lote na puno ng damo at tuyong lupa. Para sa iba, isa lamang itong ordinaryong lugar, ngunit para kay Amiel, isa itong espasyong puno ng posibilidad. Isang hapon, napansin niyang may maliit na asong gala na paikot-ikot sa lote. Payat ito at tila naghahanap ng makakain. Sa halip na matakot, dahan-dahang lumapit si Amiel at nag-iwan ng kaunting tinapay. Mula noon, araw-araw na siyang dinadalaw ng aso. Tinawag niya itong Liwanag dahil sa kislap ng mga mata nito tuwing siya ay dumarating. Habang tumatagal, napansin ni Amiel na tila mas nagiging masigla si Liwanag kapag sila ay nasa bakanting lote. Isang araw, may naisip siyang kakaiba. Nagdala siya ng lumang pala at ilang buto ng halaman mula sa kanilang bahay. Sinimulan niyang bungkalin ang tuyong lupa. Sa bawat paghukay niya, tila sumisigla rin ang paligid. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na mainit ang araw at may mga araw na umuulan ng malakas. Ngunit hindi sumuko si Amiel. Habang siya'y nagtatanim at nagdidlig, tahimik namang nakamasid si Liwanag sa kanyang tabi. Tila nagbibigay ng lakas ng loob. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting tumubo ang maliliit na dahon mula sa lupa. Naging berde ang dating tuyong lote. Namulaklak ang mga halaman at dinayo ito ng mga paru-paro at ibon. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng buhay. Dahil sa tiyaga at malasakit ni Amiel, nagkaroon ng bagong anyo ang bakanting lote. Mas lalo ring naging malusog at masigla si Liwanag dahil may maayos na tirahan at kaibigan siyang maaasahan. Natutunan ni Amiel na kahit maliit ang simula, kapag sinamahan ng sipag at kabutihan, maaari itong magbunga ng malaking pagbabago. At sa likod ng munting hardin, natagpuan niya hindi lamang ang kagandahan ng kalikasan, kundi pati ang liwanag ng pagtulong at pag-asa.